Alam mo ba ang 10 utos? Kung hindi ka pamilyar o hindi kabisado ang 10 utos, pag-usapan natin ang mga ito ngayon. Ang 10 utos na ibinigay ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan ay ang mga sumusunod. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurakan sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang 10 utos na ito na ibinigay ng Diyos upang gabayan ang buhay ng tao sa kapanahunan ng kautusan ay tanyag sa pagiging simple ng mga ito, makatwiran at malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Inihahayag ng mga ito na ang Diyos ay matuwid, makatwiran, banal, at kinasusuklaman ang kasamaan. Ang 10 utos ay kumakatawan sa mga kinakailangan at intensyon ng Diyos para sa sangkatauhan, na nagpapakita kung ano ang kinasusuklaman ng Diyos, kung ano ang kanyang iniibig, at kung ano ang dapat sundin ng sangkatauhan. Ang pamumuhay ayon sa 10 utos ay nagdudulot ng mga pagpapala ng Diyos, at ito ay totoo. Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon, ang sangkatauhan ay lalong pinasama ni Satanas, na nagiging hamon ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Kailangan pa rin natin ang pagliligtas ng Diyos, ang higit pa sa kanyang mga salita, at kanyang patnubay at panustos. Mga kapatid, gusto niyo bang magbasa ng higit pang mga salita ng Diyos at maunawaan ang kanyang mga kinakailangan para sa sangkatauhan? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin at ikalulugod naming magbahagi ng higit pa sa inyo.